Ang Los Angeles Lakers ay papasok sa isa sa pinakamahahalagang off-season sa kamakailang kasaysayan ng kanilang franchise. Halos buong roster ay papasok sa unrestricted free agency at ang team ay muling bubuo sa paligid ng superstar na si Luka Doncic. Sinabi ng general manager na si Rob Pelinka ang isang malinaw na mensahe sa kanyang end-of-season press conference. Ang player development ay hindi na optional. Ito ay kailangan na. Pelinka ay nagsalita ng mahaba tungkol sa kung ano ang kailangan para sa Lakers na makipagkumpetensya ng tuloy-tuloy sa ilalim ng bagong NBA Collective Bargaining Agreement na nagdagdag ng matitinding parusa sa pananalapi para sa mga team na lumampas sa second apron threshold. Sa ganitong kapaligiran, ang pagkuha ng produksyon mula sa cost-controlled players ay nagiging mas mahalaga kaysa kailanman. At malinaw na sinabi ng general manager na ito ang magiging pangunahing bahagi ng plano ng franchise pasulong. Sa ganitong salary cap system, ang player development ay magiging isang malaking bagay na aasa para sa tagumpay sa huli. Sinabi ni Pelinka, nakita natin na maaari mong tingnan ang mga veteran players na dumating dito at umunlad. Gagamitin ko si Ray bilang halimbawa. Noong na-trade namin siya at kung sino siya ngayon, siya ay ibang player na. Ito ay patunay sa player development staff ni JJ. Nandito si Coach Bo, siya ay naglagay ng sobra. Si Rui Hachimura na nakuha sa pamamagitan ng trade mula sa Washington Wizards noong Enero 2023 ay unti-unting lumaki bilang isa sa pinaka-maaasahang two-way contributors ng team. Ang kanyang pag-unlad sa ilalim ng head coach na si JJ Redick at ng coaching staff ay lubos na pinupuri sa loob ng organisasyon at binanggit ito ni Pelinka bilang direktang modelo para sa gusto ng franchise na ulitin sa buong roster. Tinuro rin ni Pelinka ang young forward na si Adu Tejero bilang isa pang halimbawa ng developmental work ng team na nagbubunga. Kahit na naharap sa health setbacks sa regular season, nakakuha si Teoro ng tiwala ni Redick na makapaglaro sa playoff series kung saan nagbigay siya ng key rebounds at gumawa ng importanteng plays sa critical na sandali. Maliit na sample ito, pero senyalis ito ng tunay na pag-unlad. Pumunta pa lalo ang general manager, ginawa ang paghahambing sa Dodgers, ang kapatid na organisasyon ng Lakers sa ilalim ng pagmamay-ari nina Janie Buss at Mark Walter. Ang Los Angeles baseball franchise ay nakabuo ng isa sa pinakamahusay na player development systems sa Major League Baseball na muhunan ng malaki sa infrastructure at analytics para matukoy at mapalaki ang talento. Gusto ni Pelinka na sundan ng Lakers ang katulad na landas sa mga resources na ibinibigay sa amin nina Janie at Mark. Iyon ang lugar na talagang gusto nilang palaguin. Sinabi ni Pelinka, nakikita natin yon sa ating kapatid na organisasyon na ang Dodgers. Namuhunan sila ng malaki sa player development at ginawa ito ng napakabuti. Iyon ang pag-uusapan na namin ni JJ. May karagdagang resources ba na kailangan niya sa coaching staff para tumuon sa player development? Ito ay isang napakahalagang lugar para sa amin na maging mahusay ang Lakers. Ang timing ng pagbabago sa pilosopiya ay hindi nagkataon. Ang bagong CBA ng NBA ay lubusang nagbago kung paano dapat bumuo ng roster ang mga franchise. Ang mga team tulad ng Oklahoma City Thunder ay umunlad sa pamamagitan ng pag-develop ng murang mga players na naging totoong contributors. Ang mga pangalan tulad nina Jay Mitchell, Casey Wallace at Isaiah Joe ay nagbigay sa Oklahoma City ng lalim na hindi mabibili ng pera lang. Ang San Antonio Spurs
ay katulad na umaasa sa isang young core na binuo sa rookie-scale contracts para makabuo ng roster na lumalampas sa kanilang payroll. Sa kabilang banda, ang Lakers ay nahirapang makabuo ni katulad na value mula sa draft picks at younger players sa mga nakaraang taon. Kung ang pagkabigo na iyon ay mula sa drafting decisions, development systems o pareho, kinikilala na ngayon ng franchise na kailangan nilang gawin ng mas mabuti. Inamin ni Pelinka ang pangangailangan na palakasin ang front office infrastructure kasama ang coaching staff kung talagang gustong mag-develop ng talento sa elite level ang team. Bukod sa development, nagsalita rin si Pelinka tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng tinatawag niyang optionality kapag binubuo ang roster sa paligid ni Dante. Sa halip na limitahan ang team sa 100 lang para sa roster building, plano ng front office na tuklasin ang maraming landas ng sabay-sabay sa pamamagitan ng NBA draft, free agency at trades. May 3 tradable first-round picks at malaking cap space sa kanilang disposal, kaya may tunay na flexibility ang Lakers na gumana sa lahat ng 3 merkado. Ang archetype ng roster na gusto namin ay i-retrofit sa paligid ni Luka at sa mga bagay na kailangan niya. Malinaw na sinabi ni Pelinka na siya ang leader at player para sa hinaharap na gusto naming itayo ng tama sa paligid niya. Ang hamon ngayon ay gawing aksyon ang mga intention na iyon. Ang bagong CBA ay nililimitahan kung ano ang maaaring i-offer ng mga top cap teams sa mga veterans, kaya mas kritikal kaysa kailanman ang homegrown talent. Para sa Lakers na talagang makipagkompetensya para sa championships kasama si Luka Dante, ang pagbuo ng development pipeline na gumagawa ng maaasahan at abot-kayang contributors ay hindi lang priority. Ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat. Ang mga komento ni Pelinka ay senyales ng bagong panahon para sa franchise. Isang panahon kung saan ang front office at coaching staff ay magtutulungan ng mas malapit na bubuo ng mga roster hindi lang batay sa availability sa market, kundi sa kung ano ang makakaya nilang i-develop mula sa loob. May cornerstone na ang Akers sa si Luka Dante. Ang trabaho ngayon ay pagbuo ng sustainable winning structure sa paligid niya. Ang Los Angeles Lakers ay nahaharap sa isang busy at komplikadong tag-araw na may mahabang listahan ng mga players na papasok sa free agency at buong roster na kailangang i-reconstruct sa paligid ng franchise cornerstone na si Luka Dante. Kabilang sa mga magiging unrestricted free agents sa July 1 ay ang sharp shooting guard na si Luke Kennard, isa sa pinakamalugod na sorpresa ng team mula nang dumating siya sa trade deadline. Nakuha si Kennard mula sa Atlanta Hawks sa isang deal bago ang NBA trade deadline at hindi nag-aksaya ng oras para patunayan ang kanyang value. Sa 32 regular season games kasama ang Los Angeles, ang veteran shooting guard ay nag-average ng 9 points at 2.4 assists bawat laro habang tumatama sa 52.7% ng kanyang field goal attempts at kahanga-hangang 44% mula sa 3-point range. Ang mga numerong iyon ay inilagay siya sa mga pinaka-epektibong spot-up shooters sa roster para sa stretch run ng season. Pero ang value ni Kennard ay lumampas ng malayo sa kanyang shooting. Nang mawalan ng oras si Dundee at nasaktan si Austin Reeves, lumabas si Kennard at ipinakita na kaya niyang hawakan ang ball handling duties, lumikha mula sa dribble, at guluhin ang mga opposing guards sa depensa. Pinalawak niya ang kanyang laro sa mga paraan na nagpakita na higit siya sa isang one-dimensional floor spacer. Sa playoffs, talagang tumaas ang kanyang produksyon.
Nag-average si Kennard ng 11.5 points, 3.5 rebounds at 2.3 assists bawat laro sa postseason habang tumatama sa 48.8% mula sa floor at 47.4% mula sa kabila ng arc. Ang mga numerong iyon ay nagpakita na kaya niyang hawakan ang pressure ng playoff basketball at patuloy na mag-perform ng mataas kapag pinakamataas ang stakes. Sa kanyang end-of-season exit interview, nagbigay si Kennard ng tapat na mga sal. Itatungkol sa kanyang kinabukasan at kung ano ang pinakamahalaga sa kanya habang papasok sa free agency bago ang kanyang ika-10 NBA season. Noong una akong na-trade dito, ito ay paano ako makakagawa ng impact. Gusto kong mag-impact. Sinabi ni Kennard, gusto kong manalo at maging bahagi ng isang bagay na espesyal. At sa tingin ko, ang paglalaro lang para sa Lakers at paglalaro kasama ang ilan sa mga dakila sa laro, hindi mo ito dapat basta-basta. Hindi ko ginawa. At ito ay karangalan at pinagpala ako na nasa posisyon na iyon papunta sa year 10 sa susunod na taon. Gusto kong manalo. Iyon ang malaking bagay para sa akin. At kahit saan iyon, obviously, ako ay free agent. Pero gugugol ako ng oras sa aking pamilya at magdedesisyon sa ilang bagay. At kung dito o sa ibang lugar, masaya ito para sa akin. Malinaw ang mensahe. Ang panalo ang priority. Hindi tinanggihan ni Kennard ang posibilidad na bumalik sa Lakers. Pero wala rin siyang commitment. Iminungkahi ng kanyang mga salita na ang desisyon ay bababa sa kung aling team ang makakapagbigay sa kanya ng pinakamagandang realistic path sa championship, kasama ang tamang contract terms. Bukod kay Kennard, ang veteran center na si Jackson Hayes ay isa pang key unrestricted free agent na ang kinabukasan sa team ay mukhang mas malinaw. Si Hayes, na agad na nagkaroon ng koneksyon kay Dante noong sila ay magkasama sa Los Angeles, ay parehong tapat tungkol sa pagkagusto niyang manatili. Minamahal ko ang grupong ito ng mga lalaki. Minamahal ko ang staff. Minamahal ko ang organisasyong ito bilang buo, sabi ni Hayes sa kanyang exit interview. Lumaki ako na nanonood kay Kobe at gusto ko lang maging Laker. Gusto kong manatili dito, obviously. Sana. Isang report mula kay ESPN's Dave McMenamin ay naglarawan kay Hayes bilang halos siguradong babalik sa Los Angeles na tinatawag siyang top free agency priority para sa front office dahil sa kanyang chemistry kay Dante at sa value na ibinibigay niya bilang rim-running center sa isang cost-controlled deal cub. Ilang sa iba pang notable roster decisions na kinakaharap ng Lakers, sina LeBron James at Rhea Quimera ay parehong unrestricted free agents. Si Austin Reeves ay may player option na $14.8 million para sa susunod na season na inaasahang tatanggihan niya para habulin ang mas malaking long-term deal. Si Marcus Smart ay may $5.3 million player option at si DeAndre ay may $8.1 million. Pareho ay dapat magdesisyon sa June 29. Ang dami ng roster decisions na kinakaharap ni General Manager Rob Pelinka ngayong tag-araw ay ginagawang representasyon ng Kennard situation ng isang mas malaking hamon. Bawat desisyon ay may bigat. Bawat pag-alis ay lumilikha ng puwang. Bawat re-signing ay may halaga laban sa cap structure na nagpaparusa sa sobra. Dapat maging disiplinado, strategic at creative ang Lakers para makabuo ng kompletong team habang nananatili sa ibaba ng financial thresholds na nagtitrigger ng pinakamatinding CBA penalties. Para sa isang player tulad ni Kennard, totoo at masusukat ang value. Siya ay proven playoff performer. Maaasahang 3-point shooter
at veteran leader na papasok sa kanyang prime years. Kung kaya ng Lakers na ibalik siya at kung magdedesisyon siyang ang Los Angeles ang nagbibigay sa kanya ng pinakamagandang shot sa panalo, ay isa sa mga mas kawili-wiling storylines na panoorin kapag bumukas ang free agency ngayong tag-araw. Ang mas malawak na konteksto ay ginagawang mas mahalaga ang mga desisyong ito. Sa ilalim ng bagong CBA, ang mga team na lumalampas sa apron thresholds ay nawawalan ng kakayahang gamitin ang ilang trade mechanisms at nahaharap sa lalong matarik na luxury tax bills. Dapat maging tumpak ang Los Angeles kung sino ang ibabalik nila sa anong presyo at para sa ilang taon. Isang maling galaw sa isang mid-level free agent ay maaaring isara ang mga pinto na hindi kayang isara ng franchise habang nasa maagang yugto pa ng pagbuo sa paligid ni D. Ante dahil si Kennard, kung ma-resign sa tamang numero, ay magiging eksaktong uri ng efficient at versatile contributor na kailangan ng Lakers para palibutan ang kanilang superstar ng depth at shooting. Ang Los Angeles Lakers ay papasok sa off-season na may isang kitang-kitang problema na nahayag sa maraming playoff runs, ang kakulangan ng maaasahang athletic center. Sa halos buong roster na papasok sa free agency at ang front office na muling bubuo sa paligid ni Luka Dante, ang paghanap ng tamang big man ay naging isa sa pinakamadaling prioridad para kay General Manager Rob Pelinka. Isang potensyal na sagot ay maaaring nabubuo sa Detroit, pero kailangan ng tamang mga pangyayari para magamit ito ng Los Angeles. Si Jalen Duren ay nagkaroon ng kahanga-hangang regular season para sa Detroit Pistons, na nagtapos na may 60 wins at top seed sa Eastern Conference, isa sa pinakamagagandang single-season turnarounds sa kasaysayan ng franchise. Si Duren ang malaking dahilan para sa tagumpay na iyon. Nag-average siya ng 19.5 points at 10.5 rebounds sa regular season, nakuha ang kanyang unang All-Star selection at mukhang tunay na foundational big man na matagal nang hinihintay ng Detroit. Sa edad na 22 lang, mukhang cornerstone piece siya na nakalock para sa mga susunod na taon. Pagkatapos ay dumating ang playoffs at nagkwento ng ibang kwento. Sa 14 postseason games, nag-average si Duren ng 10.2 points at 8.5 rebounds lang, isang malaking pagbaba mula sa kanyang regular season numbers. Sa second round laban sa Cleveland Cavaliers, ang kanyang struggles ay naging masyadong kitang-kita para balewalain. Nagsimulang gumamit ang coaching staff ng Detroit ng backup center na si Paul Reed sa crunch time. Malinaw na senyales na nawala ang confidence kay Duren. Natanggal ang Pistons sa 7 games kasama ang pinakamasamang performance ni Duren sa Game 7 nang matapos siya ng 7 points at 9 rebounds sa isang 125-94 blowout loss sa bahay sa isang laro na kailangang manalo ng Detroit. Ang contract situation sa paligid ni Duren ay ngayon ang sentro. Siya ay eligible para sa maximum extension na maaaring nagkakahalaga sa pagitan ng $239 million at $287 million sa haba ng deal, na may mas mataas na figure depende sa pagkakuha ng All-NBA Third Team selection. Anumang team na may cap space ay maaaring mag-alok ng hanggang $44.3 milyon kada taon. Ang tanong ay kung magko-commit ang Detroit sa ganong uri ng pera pagkatapos makita ang kanilang star center na nawala sa mga sandaling pinakamahalaga. Sa pagsulat para sa Detroit Free Press, ang reporter na si Omari Senko Fasil ay naglatag ng dilema ng malinaw na binanggit na mahirap makita ang Pistons na mag-alok ng full max deal dahil sa playoff performance ni Duren,
Pero ang financial reality ay ang isang deal sa Detroit ay malamang nalalampas pa rin ng 40 milyon kada taon. At doon pumapasok ang Lakers. May cap space ang Los Angeles. May tunay na pangangailangan din ang franchise sa center position. Binigyan ng maraming pagkakataon si DeAndre Ayton na maging sagot pero hindi kailanman nagbigay ng consistent at impactful play na kailangan ng Lakers, lalo na sa depensa. Nalampaso ng Oklahoma City Thunder ang team sa second round ng playoffs at ang kakulangan ng physicality at athleticism sa front court ay kitang-kita sa buong series. Sinabi ni Pelinka na ang buong roster rebuild ay mabubuo sa paligid ng kung ano ang kailangan ni Doncic para magtagumpay. Isang athletic rim running center na makakapag-finish ng lobs, mapoprotektahan ng paint, at magbibigay kay Dundee ng maaasahang vertical threat ay eksaktong hinihingi ng blueprint na iyon. Si Durant sa edad na 22 ay tumutugma sa mga iyon bilang physical specimen at player na may tunay na upside. Ang kanyang regular season production ay nagpatunay na maaari siyang maging dominant force kapag focused at motivated. Ang susi na variable ay ang desisyon ng Detroit kung ang Pistons ay mag-back out sa maximum offer at hayaang makarating si Durant sa restricted free agent. Sign ng walang deal, ang Lakers at iba pang cap space teams ay magkakaroon ng leverage na gumawa ng aggressive offers na pipilitin ang kamay ng Detroit. Sa ilalim ng restricted free agency rules, ang Pistons ay mananatiling may karapatang i-match ang anumang offer sheet. Pero ang pag-match ng deal na malapit sa 44 milyon kada taon ay mas mabigat na commitment kapag may duda sa playoff reliability. Para sa Los Angeles, mas simple ang kalkulasyon. Isang young athletic center na kayang lumaki kasama si Luka Dante ay eksaktong uri ng foundational piece na kailangan ng franchise. Kitang-kita ang fit. Kung talagang makukuha ng Lakers si Durant ay nakadepende ng buo sa kung magkano ang resolve or hesitation na ipapakita ng Pistons ngayong tag-araw. Isang maling calculation sa Detroit ay maaaring magbukas ng bintana sa Los Angeles na magbabago sa anyo ng front court ng Lakers sa mga susunod na taon. Bukod sa basketball fit, may financial incentive din para sa Lakers na seryosohin ang paghabol kay Durant. Sa ilalim ng bagong CBA, ang pag-sign ng young player sa rookie scale max extension o offer sheet ay may ibang implikasyon kaysa sa pagkuha ng veteran na may bloated long-term deal. Isang player tulad ni Durant na nasa pataas pa ng kanyang career ay nagbibigay ng uri ng long-term value na tumutugma sa layunin ng franchise na bumuo ng sustainable contender sa halip na basta punan ang short-term holes. May motivational dimension din na isaalang-alang. Nakita ni Durant ang pagbagsak ng kanyang team sa playoffs at siya ang sentro ng kritika. Ang ganong uri ng public scrutiny ay maaaring sirain ang isang young player o gawing mas matibay. Ang paglipat sa isang franchise na may global superstar, major market, at championship expectations ay maaaring eksaktong catalyst na kailangan ni Durant para patunayan na higit siya sa regular season performer. Para sa Lakers, ang pagsusugal ay maaaring sulit